Hi guys, ako nga pala si Ron. Tara, samahan niyo ako kasama ang prostetiko. Hi guys, ako nga pala si Henry. Makulit pero mabait. Gagawa na rin daw siya ng page niya para mag-vlog. At dahil hindi na maganda yung tubo ng buhok namin, tara, samahan nyo kami magpagupit. Hiniram ko na nga pala kay tita yung motor para ilabas at para na rin makapunta sa pagupitan. Chinat ko na nga din pala si Sanse para magpagupit. Simula kasi nung na-amputate ako, siya na rin yung gumugupit sa akin. At dahil wala pa akong prosthetic nun, pinupuntahan pa talaga niya ako sa bahay para magupitan lang. Salamat po sa inyo, Sanse. Nung nakaraan, nagpagupit din ako sa vlog namin. At ito rin namang si Utoy, nagpagupit na rin dahil mahaba na rin daw ang kanyang buhok noon. Ngayon naman, sabay na kami magpapagupit dahil may imimit tayong artista next week. Abangan nyo guys, matinding collaboration po ito. Isa sa mga tinitingala, hinahangaan ng lahat at isa din sa pinakapogi sa buong mundo. Hulaan nyo guys kung sino to. Andito na nga pala kami ni Utoy at habang naglalakad kami, excited na daw si Utoy na magpagupit kasi ang haba na daw ng patilya niya at ang hindi niya alam, ho 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 ho. Sorry Utoy, alam kong isa to sa hindi mo makakalimutan na nangyari sa'yo dito sa Pilipinas. Ang magupitan ka ng half faded. At ako na nga muna pala ang naunang gupitan. Habang ginugupitan ako ni Sanse, napagkwentuhan namin kung itutuloy ba namin yung plano. Kasi kinakabahan siya at ayaw niya sanang gawin namin ang planong ito. Buti na lang napili ko siya sa plano ko. Pasensya na po kay Sanse, nadamay pa kayo. Shoutout nga po pala kay na Shervin Esteban, John Paulo Dado, at JM Carvajal. Sana kung nasan man kayo, mag-iingat kayo palagi. Mga idol ko, wala ba tayong sayo dyan? Tara, makadance na ulit. At sa mga hindi pa po nakakapag-like and follow sa ating page, baka naman. Malapit na po tayo mag 500 followers guys. Alam ko malayo pa, pero alam ko ding malayo na. Salamat po sa pagsusuporta nyo sa akin. Love you guys. So ano na nga ba ang plano? Ang plano natin ngayon sa araw na ito, papagupitan ko si Utoy. Pero yung kalahating patilya lang muna ang gugupitan kay Utoy. Tapos uuwi kami sa bahay, kwari tapos na talaga yung gupit niya para mas makatotohanan. Sana mag-success talaga tong plano ko. Sa mga gusto po pala magpagupit kay Sanse, pwede nyo po siyang i-PM o pumunta na lang kayo mismo sa kanilang bahay. Bukod sa magaling na manggupit, mabait pa yan guys. Lagay ko na lang din sa comment section yung FB niya sa baba. Pagkatapos kong gupitan, sumunod na nga palang ginupitan si Utoy. Kinakabahan nga pala ako kasi bago kami umalis ng bahay, nagpupumilit siya na maunang gupitan. Hindi ko alam kung bakit. Naalala ko bigla, pinahiram ko nga pala siya ng iPad. Kaya naisip ko baka nabasa niya yung usapan namin ni Sanse. Sa mga hindi po pala nakakaalam, marunong po magbasa at makaintindi ang aking pamangkin ng Tagalog. Kaya nung tinanong ko siya kung bakit gusto niya mauna, ang sagot niya ay, because it's fun. Ay, buti na lang talaga. Akala ko talaga nabasa niya kasi wala kaming makakontent ngayon sa araw na to. Malapit na nga palang matapos gupitan si Utoy. Kasi ang sabi ko kay Sanse, okay na yung gupit na yon. Kung mapapansin nyo sa mukha ni Utoy, para siyang nagtataka kung anong nangyayari. At kung bakit parang may mali. Mahihain kasi yung bata na to sa ibang tao. Kaya hindi siya makapag-react kahit alam niyang hindi okay yung gupit sa kanya. Wow, naka-faded na yung kuya namin. Napakaangas. You look so weird. It's so weird. It looks like a man So yun guys, pauwi na pala kami. Masaya pa siya sa oras na to. Sinabi ko na nga din pala sa kanya na pwede namin pakusuhin yung gupit niya pagbalik niya ng US. Tapos ang sabi niya, ayaw niya daw. Sinabi ko na nga din pala na baka ako hindi niya sinabi yung gupit na gusto niya kaya half faded na lang ginupit sa kanya. Tapos ang sabi niya, akala daw kasi faded na agad yung igugupit sa kanya. Kasi yun daw yung ginupit sa akin. Kaya hindi na rin daw niya sinabi sa manggugupit. Kaya ang sabi ko naman, dapat ka ako sa susunod, sabihin mo na kung ano yung gusto mong ipapagupit. At nang makarating na kami sa bahay, tuwang-tuwa ang mga tita. Kasi bakit daw ganun yung gupit ni Utoy? Grabe yung pagpipigil ko ng tawa, hindi ko ma-explain pero grabe talaga guys, naiiyak na ako. Sorry Utoy, love na love ka namin. Papauwi na nga pala kami sa aming bahay at dito na siya nag-start. I don't like it. Ah, you don't like it? No. Ba dapat sinabi mo pala Oh, kanina? I hate it. Ay, alam ko kasi papagupit mo half faded. Sabi mo half faded. No. Ano ba sabi mo kanina? Ay, Hate it. mabukas. Ah, faded ba? Yes. Hala, narinig nung gumupit sa'yo kuya, half-faded. Ako rin, nakala ko half-faded. At pagkapasok namin sa bahay, pumasok na agad siya sa loob ng kwarto. Buti na lang hindi niya nilock yung pinto kaya nakapasok din ako. Dali na, bukas ang pinto. Kaya, dali na, tingnan ka lang. At pagbukas ko ng pinto, hindi ko talaga mapigilan na aking pagtawa. Ayaw na nga rin yung humarap sa camera kaya tumakbo na siya sa CR. Kuya, tara na.
Sa mga oras na to, nararamdaman ko na napaiyak na si Utoy. Kaya naisipan ko na rin siyang palabasin ng CR at bumalik sa pagupitan. Sorry po ate and Quiz Chris sa pagprank ko po sa anak nyo. Papalabas na nga pala ulit kami ng bahay para bumalik ulit kila Sanse at para ituloy na rin yung gupit ni Utoy. Sa wakas masaya na ulit si Utoy dahil nakuha niya ulit yung gusto niyang gupit. Pagkatapos namin gupitan, umuwi na rin kami agad para makaligo na rin. Utoy, sorry ulit.